So, good evening po no, sa ating lahat. Ano po ba ang ibig sabihin ng discipleship? At paano mo ito ginagawa sa totoong buhay? Sabi nga po sa Matthew 28 verse 19, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit." Magandang gabi po. Ako po pala si Bro Red, ang inyong host sa gabing ito. At welcome po sa Bro Talk Podcast. At ngayong episode ay pag-usapan natin ang discipleship mula sa pag-intindi nito hanggang sa kung paano ginagawa sa araw-araw. At ito naman po ang aking mga kasama. Magpakilala po. Brother Randy. Ako po si Brother Jay. And ako po si Brother Marvin. Ayun. Ngayong gabi naman po, gagawin nating mas personal ang usapan. Parang interview lang po at makikinig tayo sa experience ng bawat isa. Bro Randy. At hindi lang kami, may makakasama rin tayong participants. At syempre, meron tayong mga callers mula sa Zoom, kaya mas magiging real ang usapan. Kaya samahan nyo kami. Kaya simulan na po natin. Bro Randy, simulan natin sa'yo. Ikwento mo naman sa amin kung paano nagsimula sa'yo ang discipleship at ano yung pinaka nahihirapan ka. Actually, sa simula talaga, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin sa pagdi-disciple, no? Pero alam niyo po kanina, talagang ang dami rin nating natutunan kahit before sa pagdi-disciple, ang dami nating natutunan. Sabi nga kanina, we don't need to be perfect sa pag-disciple. Ang kailangan lang po pala is kailangan ay yung relationship na po sa mga tao. Kailangan din ay matuto tayong makinig sa mga tao. So, ayun lang po. Yes, napakaganda po, no? Hindi po perfection din po ang goal, kundi po authenticity po yung ang kailangan po natin. At Brother Jake po, ikaw naman, ano po ang naging challenge mo sa pagpatuloy ng discipleship? Ako naman syempre yung motivation, no? Tsaka yung consistency talaga. Kasi madali din naman talagang magsimula kapag sa una, pero kapag na-busy na, doon natetest. So yung natutunan ko na kailangan talaga natin na mag-set ng specific time. Hindi lang yung time ko, maging yung time ng ka-disciple ko. Parang hindi lang ako, no? Kailangan parehas tayong committed. At saka isa pa, natutunan ko rin na hindi naman kailangan na perfect yung bawat session, no? Pwede namang magtawanan. At minsan may mga pagkakataon na simple lang yung usapan, pero alam mo yan, yung meaningful pa din. Ayun. Brother Jake, dagdag ko din pala, paano ka naman nagsimula? Ayan. Sa totoo lang, di ba, parang ang hirap din talaga magsimula, lalo na kung yung isang tao hindi mo personal na kakilala. So, nung una, inisip ko na kung ano ba sasabihin ko. Pero nung natry ko na siya, siguro sinimulan ko sa pagiging mag-establish muna ng friendly relationship dun sa tao. So doon na nag-start, and habang tumatagal, mas nagiging natural yung mga usapan. Hindi lang puro sa God's Word, pero pwede rin yung mga personal experiences na, alam mo yun, minsan kailangan din ng tao yung motivation and source of encouragement sa kanya. So na-realize ko hindi naman siya kailangan maging complicated, no? Hindi naman kailangan na meron kang maraming dalang lesson plan pala, no? Ang importante lang, no, yung present tayo sa bawat isa. Yes po. At saka napakahalaga rin po na kailan po nating kamustahin muna yung mga kapatiran natin, no? Bago po tayo mag-share ng word of the Lord, kailangan na kamusta ka muna, kaibiganin muna natin, talaga kilalaan, parang hindi siya mabigla ba, kasi alam naman natin pag hindi po Christian, talagang pagdating kay God, medyo umaano na yan sila so kamusta muna, yun muna ang parang banding, no? Bro Marvin, ikaw naman, ano ang pinakamalagang realization mo naman? Sa discipleship, yung realization ko, halimbawa sa pagsisimula, maybe yung iba isipin nila na
paano ko i-disciple to? Ang hirap i-introduce ng Word of God sa taong ito. So, for me, nagsimula ako, or kung hindi pa nagsimula, balak mong simulan, siguro makivibe ka muna. Hindi Yes. naman kailangan yung at the first place, kailangan yung pagsasalita mo kagaya ng kagaya ng mga pastor. So, syempre, mag-level ka muna kung ano yung vibe ng tao. Tapos, Yes. saka mo i-share yung signs, miracles, and wonders ni Lord. And then, makikita niya, si Lord yung makikita niya sa'yo. And that way, makakapag-disciple ka. Amen po. Tamang-tama po, no? Napakalinaw po ng sinabi po ng ating mga brothers po, no? Ang discipleship po is a partnership with God po. Amen po. Yun po, na. Quick round muna po tayo at sagutin po ninyo ito. Ano ang pinaka-common struggle ninyo ngayon sa discipleship? Simulan po natin kay Bro Randy. Para sa akin is time management. Kasi dahil tayo halos busy sa mga kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang career. And siguro time management. Ikaw naman po, Brother Jake. Ako, yung nakita kong struggle ng mga young adults sa discipleship, sa ngayon yung willingness. No, yung desire na nanggagaling sa heart. Kasi na-amaze talaga ako kasi sa church natin, we are now dominated, by ang population natin is more of elders, seniors talaga. So naging hamon sa akin 'yon, no, lalo na nung bumalik ako mula sa Japan. Nakita ko na kailangan kasing ma-strengthen yung pagpapalakasan ng bawat isa. So, mangyayari lang yan pag meron tayong desire, no? Pag meron tayong motivation. Nag-try kasi kami sa YA, no, na mag-ikot, no? Nag-ikot kami, punta kami lang. Sabi ko, wow, ang dami nila dito, ganyan. Dito sa church na to, ang dami nilang mga kabataan. And then, pag pupunta naman ako sa JL Magalang, yun na nga, no, mas marami sa atin yung mga elders. Kasi kung di natin na-realize, yung ating mga elders, natural, ang iso-soul win nila or i-disciple nila, mga ka-age bracket din nila. No? Ngayon po, kung after 5 to 10 years, or more years, kung hindi po tayo kikilos, nako, baka ugod-ugod na tayo, no? No? Tama. Kaya habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, sige, iyan na natin tong discipleship. Glory to God po. Yes po. At ikaw naman, Bro Marvin, ano naman po masasabi mo sa Struggle? Sa struggle, okay. For me, baka familiar sila dun sa if you cannot beat them, join them. Pag kasi magdi-disciple ka, mahirap pasukin yung mga circle na makamundo yung ginagawa. Kaya siguro kung magdi-disciple ka, humanap ka ng taong pwede mo siyang pakisamahan, may pakikisama ka kung yung ginagawa niya ay halimbawa ay wellness, fitness, professionalism, pero hindi tayo namimili, no? Kahit ano man lang, kaya lang huwag kang, ang mahirap kasi baka matangay ka ng ibang nasa gawain. Yan lang yun sa akin, bro. Thank you, bro. At dagdag ko lang, no, kailangan din natin maging consistent tayo sa pagka nagdi-disciple tayo, kasi kung wala po tayong consistency, para yun nga sabi ni Bro Jake na consistency, dapat follow up din natin talaga yung mga dinidisciple natin. Hindi porke pagka nag-share tayo ay yun na, kasi di naman agad-agad na sasama sila. Siyempre kailangan natin ng follow up talaga. Based lang din po ako sa naging experience ko po in abroad po. At ayun nga po, napakaganda po ng nasabi po, at ibig sabihin po, normal po talaga ang struggle, pero dapat po tuloy-tuloy pa rin po tayo talaga. Yun po yung
At ngayon naman po, mapakinggan naman natin yung isa natin sa mga isang kapatiran naman natin nagmula po sa Zoom po natin, no? At i-welcome po natin siya. At tatanong ko lang po, bro, ano bang pwede mo bang ibahagi at ang pangalan mo at tanong mo dito. At kukol ko po si Bro Arim kung available po siya. Pwede po kayong mag-unmute, bro. Hello po, I am Bro Arim Campo. No? So yung tanong ko dito, sir, paano ko ma-overcome yung pagiging mahiyain ko? No? Kasi about discipleship, dapat talaga yung isang tao ma-overcome niya or magkaroon siya ng confidence pagdating sa discipleship, no? Ma-overcome niya yung pagiging mahiyain niya. Yes. Sige po. Salamat po, no, bro. At tatanong ko lang po kung sino po yung gustong sumagot. Yung na-build ko, no, para mawala yung mahiyain ko is in-expose ko yung sarili ko sa maraming tao. Na hindi lang ako ma-contain dun sa four corners, kundi mag-explore and makisalamuha sa iba. Yun lang po. Thank you po. At ikaw, bro Ram, di ba may dadagdag ka pa? So, yung realization ko is, lagi lang natin tatandaan na hindi tayo nag-iisa. Lagi tayong sa Panginoon. Sabi nga, God is with you habang ginagawa mo lahat ng bagay. Yes, amen po. Oh, bro Marvin. Sa'yo na Yung sa akin lang, pahabol ko lang, para, ano ba yun? Yung kung mahiyain ka, halimbawa ako, kung mahiyain ako, para matanggal yung hiya ko, siguro, i-prioritize ko munang ayusin yung sarili ko para kapag hinarap ko sa i-disciple ko, convincing and madali mo siyang ma-disciple kasi nakikita niya si Lord sa'yo. Amen. So, yun lang, bro. Ayun. Yun po, no? Ang ganda po ng mga sinabi po nila at importante po, no? Basta ang important po natin is pray first po tayo lagi at bago po tayo mag-share po ng gospel po or mga God word po, no? Thank you po. Salamat, bro Arim. Sana nakatulong po yung mga sinagot po ng ating mga kapatiran. Yung about naman po sa yung napag-aralan po kanina. Yung sa disciple maker po. Yun po, yung tanong ko lang po doon, halimbawa po, katulad po nun, di ba, isa mo sa part doon na how to become disciple maker po, yung quality po niya. Minsan po, naku-question po tayo pag nagdi-disciple tayo. Minsan pini-question po yung about doon po sa character natin. Paano nyo po mai-handle po yun pag may mga question na minsan binabalik po sa atin. Ayan, no? Salamat sa tanong mo, sis. At siguro may sasagot mo na ni Brother Jake. Totoo yun, no? Minsan, paano ba natin i-disciple ang iba kung merong possibility na meron silang masabi sa atin. Parang siyang persecution din pala, no? Ano ka naman dati, ganyan, di ba ikaw sa ganito, di iba kilala ka sa ganyan. Alam nyo, mga kapatid, kapag isinuko na natin, no, ni-surrender natin yung ating buhay kay Lord, kung ano man yung ating mga pagkakamali, no, kung galing man tayo sa putikan, no, hindi na tayo babalik doon. Yes, tama. At saka, yung ating past ay magiging testimony na lang para makilala ng ibang tao na na-transform tayo. At yun yung pinakamagandang testimony, yung isang buhay na natatransform. So, wag po nating ikatakot, wag po nating ikahiya. Kasi even po yung mga disciple na nakasulat sa Bible, ay meron din po silang mga nakaraan. At ito pong mga nakaraan, isasantabi na po natin yan
once po na inallow natin si Lord sa buhay natin. Glory to God po. Yes. At bro, Bye-bye. sige. Sige bro. Yung sa sagot ko dun sa question ni Sis, no, parang i-reflect ko lang dun sa sinabi ni Brother Marvin kanina. Parang hindi tayo ma-question. Kailangan unahin muna natin yung sarili natin. Yes. Kailangan mag-reflect muna sa atin lahat ng mga sinishare natin. Kaya nga sabi kanina sa narinig natin yung mga core qualities, di ba? Yung unang-una is hunger for the word. Kailangan tayo mismo, no? Hindi natin ma-share kasi sa iba na kailangan magbabasa ka ng Bible, ikaw mismo hindi nagre-reflect sa'yo, hindi ka nagbabasa ng Bible. Number two, leaders for holy living, kailangan nakikita din sa atin yung banal na pamumuhay, di ba? Hindi natin yun kung hindi natin kasi ginagawa eh. So number 3, sabi mo, desire a greater knowledge for Christ. So kailangan talaga mag-desire tayo. So number committed to the Lordship of Jesus Christ. So po, kailangan po, hindi man natin mabuong makompleto yan dahil hindi naman din tayo ganun kagaling. Sabi nga kanina, we don't need to be perfect eh. No po, pero kailangan nating maging disciple maker. So ayun. At Bro Marvin, baka may dadagdag ka. Konti lang. Doon sa kasabihan na walk your talk. Kapag may balak kang i-share na word of God, mag-reflect ka muna sa sarili mo kung baka ikaw mismo hindi ka akma doon sa i-share mo, medyo tagilid ka. So, ano ka muna, kagaya ng sinabi ko kanina, iayos mo muna yung sarili mo. And then, kapag napapansin na nila yung mga gawa mo, yung pagbabago mo, actions are powerful than words. Hanapin na. Yes. So, kapag napapansin na nila talagang nagbago ka na, tinalikuran mo na yung mga dati mong ginagawa, yung ugali mo dati. So, sila mismo parang ma-a-attack na ma-disciple. So, yun lang bro. Yes, tama po, no? Based naman po dun sa sa experience ko po. Although ganun talaga yung nakikita ng mga kasamahan ko. Yun naman hindi po pa sa akin nag-reflect kundi sa ibang tao. Share ko lang, may kasamahan po kasi sa abroad. Talagang po siya, kakaibang talaga siya na dati po siyang sabi na makaibang makamundo. Pag nagsasalita po, meron talagang PI na nadudugtong. So, yun nga, no? Sinishare ko pag minsan, sinasabihan ko siya. Kaso, ang binabalik po niya is, nga, yung kasama mo, wala mang pagbabago, ganun pa rin siya. Pero, nakikita niya sa akin, hindi po ako nagbabago. So, yun po yung parang dahilan din po na naging, naakay ko po siya, nasama ko po siya sa church. Dahil, hindi po siya nakikita lang niya sa iba na ganun, pero yung nag-share sa kanya ay hindi naman nagbabago, parang ganun pa rin hanggang sa tumama rin siya. Kaya ang doon is, kung sa'yo man is nahirapan ka, kailangan pakita mo sa kanya na hindi na ikaw yung tao na dati. Hindi na ikaw yung tao na sumasama sa makaibang mundo. Ikaw na yung taong parang magdadala sa kanya sa tama. Yun po yung ko. At yun po, no, sana po nasagot po ng maayos po yung katanungan mo, no, sis. At mali na po, pwede po laging parang yung kailangan muna talaga mag-seek muna tayo kay Lord bago talaga mag-share. Yun talaga yung ko. Yun po. Tama. Bro, baka pwede nating tawagan si Pastor Gab para mag-share naman ng sagot. Sige po. Hello! Pastor? I actually heard yung sagot ni Kuya Jake about dun sa testimony natin. No. Well, unang-una, as we've mentioned kanina dun sa binahagi natin, the Lord will equip us, 'di ba? He will empower us. And I believe pag tayo in-empower na ni Lord, tsaka alam niyo yun, yung buhay natin noon, as you've mentioned, Kuya, na it will be God's testimony na it's not our own story but His story already. Yes.
So, tsaka gusto nating sabihin sa enemy na ito yung buhay ko, ito yung nakaraan ko, tama yan, pero yun ay nakaraan na. And the Lord will use that for the greater glory of God. So, ganyan din ako, marami ring mga kahit ganito yung buhay natin noon. Marahil lahat naman tayo, no, may mga nakaraan tayo. But let God continue to use your story to proclaim the goodness and faithfulness of God. Amen po. Glory to God. Salamat Ayun po, po. Pastor. Napakaganda po, no? Thank you po. Parang si lang si Paul, di ba? Base po tayo kay Paul, di ba? Persecutor po siya. Pero di po siya tumigil. Nag-share po siya na nag-share hanggang sa nagtiwala yung mga tao. Di ba? Yun po. At ayun po, no? At bago po tayo magtapos po, no? At bigyan natin sila ng clear steps po. At Brother Jake? So, ito naman ay tungkol po dun sa ating mga napag-aralan, no? Dapat maging clear sa atin yung napag-aralan natin sa sharing ni Pastor Gab. At para mas maging clear pa, meron tayong mga question and answer portion. Handa na po ba kayo? Handa na? Pa-heart button naman sa handa na. Naku, wala pang handa. Antayin natin pag handa na sila. Heart button po sa handa na. Ayan, handa na sila. Handang-handa nang manalo ng 2 winners po ang tatanggap ng limpak-limpak na prutas. Mula po sa fruit stand, no? Hindi nyo natatanong, kasama nating panel si Brother Marvin Lanciola, no? Meron po silang fruit stall. Oo. At salamat sa Diyos, ang YA naman ay sinusuportahan din po ng JIL Magalang at meron po tayong pondo para matugunan po ang mga ito. Ito po yung ating katanungan. At ang tanong po natin ay nagmula sa part 3. Magbigay ng mga pamamaraan, no? O mga katangian on how to be, ano ba yung mga responsibilities ng isang disciple maker? Meron po bang gustong sumagot? Kasi brother, Present na po. Baka, Hindi po handa. exempted tayo dito, bro. Ewan ko lang. Exempted ba tayo? Tignan muna natin sa chat box. Tignan muna natin sa chat box. Baka meron tayo dito. Ayun, si Sister Peche Santos. Naka-heart button ka ba, sis? Yan. So, tama, no? Isa yan sa, alam mo yan, pag readily available ka. Diba? So, halimbawa, meron silang mga prayer request. Dapat, no? Isa sa responsibility natin yung readily available tayo sa mga disciples natin. And prayer for the request is one of that. Congratulations! Sis Peche! Palakpakan naman dyan! Sayang naman. Exempted pala. Dahil dyan, sis, bukas sa second service, ay pick upin mo na ang limpak-limpak na prutas na nagkakalaga Isang ng dump truck ba yun? 300 pesos. Okay po, thank you sis Peche. Thank you po. Bro, si Sis Remelin nangawit na. Nanawit na. O sige, balikan natin. Sis Remelin, pasok. Hello So po. sis, yung mga responsibilities of a disciple. Responsibilities po. Show their disciples unconditional and sacrificial love. Pwede mo bang palawakin yan, sis? Pwede mo bang i-expound pa, palawakin yung tungkol doon? Explain ka po? May Ipakita explain pa po na. natin. Ipakita po natin sa disciple po natin yung walang kapantay na pagsasakripisyong pagmamahal po sa kanila. Kumbaga, ibigay po natin sa kanila yung time po natin, yung
yung love natin, especially po pag in terms of pangangailangan. Ganun po. Okay, praise God. Amen. Back to you, Brother Red. Ayan po, no? Yun po, yung sa kagaya nga po na nasabi ko bago po tayo magtapos. Yan nga, magbibigay po ng mga clear steps po, additional po natin. Simulan po ni Brother Jake po. Wow! Sana all. Basahin natin, Bro Marvin, yung mga nasa chat box. Brother Eloy, Christ likeness. Okay. From si Brother Red, accepted. Okay. Si Speche, Paborito ko pa yung naman yung sinagina. prutas. And then, last but not the least, Here na. Teacher Jack. As a disciple maker, we should know more about God. Eagerness in learning about His words. May humabol Meron po, pang no? isa, bro. AJ, meron pa palang last isa. Aro? Meron pa. Sis Mami AJ. ng Meron pa pala. Sis AJ, encourage their potential they see in their disciples. Tapos nakadalawa na si Brother Eloy. Paano niyan? Double. Ay, di dalawa na yung Double prutas niya, bro. Pero First next year na lang daw, bro. 4:12. Don't let karakal na pala. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Yes. Hindi ko na Praise babasahin yung instruction niya, no? Bro, hati tayo Jacket ah. Okay. Salamat po sa inyong mga sharing. Bro Red, sige, take it away. Sige po, ulitin ko po. Magbibigay po tayo ng clear steps po, no? Para kahit pa paano mas maliwanagan po tayo. Ayan po. Okay, simulan po ni Kuya Jake po, ni Brother Jake po. Okay, isa po, pray for one person. Baka merong someone na malapit sa'yo o hindi naman masyadong malapit sa'yo. Let's pray for them. Humingi tayo ng direksyon kung sino ang pwede nating samahan. Yes. Po, at Brother Randy. Yung sa akin po is set time. Dahil alam natin kung gaano ka-importante yung time at para meron po tayong guide. Meron din tayong alam po na meron tayong time na susundan at hindi tayo nalilihis. Yes. Okay. At ikaw naman po, Bro Marvin. Dapat consistent ka. Tiyagain mo. Halimbawa, may napili ka na, may prospect ka na family member man yan, friend mo, tiyagain mo. Meron dyan sa story sa Bible yung babae, tapos lumapit siya sa judge. Tapos, tsinaga niya. So, yes. may ganun eh. May ganun. So, tiyagain mo lang, magbubunga rin ng maganda yung gagawin mo. Yes, amen. At saka, importante po is trust God's process po, no? At sa lahat po ng nakinig, tandaan po natin, discipleship is not complicated po. It is intentional. At yun, simulan po natin kung nasan. Bro Randy, explain po kung ano yung mga iba mo pang masasabi, no? Gusto ko lang din i-share dun sa narinig ko kanina. Ang sabi dun ni Pastor, we don't need to be approved to the people. We are approved to God. Yun po yung napaka-importante. Tandaan po natin lagi. Ayun. At ikaw naman po, Brother Jake. Karagdagan pa po. Ano ko na lang din, parang re-echo ko yung na-share ko kanina. Minsan kaya tayo nahihiya na mag-disciple ng iba. Natatakot tayo eh. Meron tayong fear na, sino ba to? Anong mga sasabihin niya sa akin? Sino ako? Meron ba akong kakayahan? Wala naman ako lang maraming alam sa Bible. Ito naman yung dati kong buhay. Naku, isang tabi na po natin yun. Isang tabi po natin yung mga yun. Kung ito yung mga kahinaan natin, hingin natin yung kalakasan kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng lakas.
Bigyan mo ako ng desire, bigyan mo ako ng motivation, bigyan mo ako ng karunungan. Ibuka mo ang aking bibig na yung lalabas sa akin is mga salitang magbibigay ng glory sa'yo. Ipakita mo sa ibang tao na binago mo na ako. Babaguhin mo ako, ipoproseso mo ang aking buhay, and I can make an impact to another person. Yun lang po. Glory to God. Amen. At Brother Marvin, sa huling ano pong inyong masasabi? I can say na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Once na binigay na mission sa'yo ni Lord yan, sasamahan ka niya. So, nag-sink in lang bigla sa isip ko kung halimbawa talagang gusto mo na makapag-disciple. So, for me lang don't misinterpret me. Humanap ka ng taong nag-struggle. Yun. Yes. Sabi nga ni Pastor, mas masarap lumapit, mas madaling lumuhod kay Lord kung ikaw under ka sa struggle. So, i-disciple mo yung mga may kilala ang ganun. So, maybe mag-work yung mga steps natin. And by grace of God, magtatagumpay tayo sa discipleship. At yun nga po, no? At maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig po sa Broadtalk podcast po natin. At yan po, maraming salamat ulit. Dito na po kami magtatapos at God bless.